lulutuin natin. Hipon na may bawang. Bawal ba ito sa matataas ang kolesterol? Sasagutin natin yan, ano? Pero una sa lahat, i-prepare muna natin yung ating hipon. Itong ating hipon, biniyak na natin sa likod. So, binutterfly na natin siya. At lilinisin, hugasan na. Pwede niyong tanggalin yung mga balbas ng hipon. Yan, para malinis na siya. Ngayon, bago niyo iluto, pwede niyo siyang i-marinate. Meron tayong kalamansi at saka toyo. So, yan ang pang-marinate natin dun sa ating hipon para maging malasa siya. Yan, yung sample na lagyan lang natin ng ating kalamansi. Mas gusto ko yung toyo kesa dun sa ating asin. Kasi mas na e-enhance yung lasa ng hipon. Tsaka mas nasisip-sip niya yung alat. So, hindi natin kailangang maglagay ng pagkarami-raming asin kasi may mga toyo naman na hindi ganun kaaalat. So, ilalagyan din natin siya ng paminta. Yan. So, lagyan nyo ng konting paminta, pang-marinate, at saka ng ating toyo. So, mas preferred ko yung toyo than dun sa ating asin. Yan. At pag na-marinate nyo na, ilalagay nyo rin itong ating bawang. Yung ating bawang, siya yung magpapabango at magpapalasa dun sa ating hipon. Ilagay na rin natin yung ating bawang. So, marami-rami ito. Siyempre, mas maraming bawang, mas masarap yung ating niluluto kasi mas mabango. Tsaka yung benefits ng bawang, makukuha natin. Yan. Okay? Huwag lang nating susunugin yung ating bawang para makuha natin lahat ng benefits. Kailangan may konti ring luto yung bawang para lumabas yung benepisyo na nakukuha dun sa bawang. Okay? So, pinainit na natin yung ating mantika. Ganyan, paininit natin. So, sa mga matataas ang kolesterol, ang tanong nyo, pwede ba silang kumain ng hipon? Yung hipon, mataas sa kolesterol, pero mababa siya sa saturated fat. Actually, wala siyang saturated fat tsaka trans fat. Yun yung nagpapataas ng kolesterol. Yung tawag nating blood cholesterol pag nagpa-blood test tayo. So, ibig sabihin, dun sa mga tao na sensitive sa cholesterol or may lahi na tumataas ang cholesterol, konti lang or in moderation lang ang kain ng hipon. Ngayon, tatanungin niyo ako, nasaan ba ang cholesterol ng hipon? Actually, nasa buong hipon. Pero mainly, nandun yun sa bandang ulo ng hipon. Doon mas marami. So, pwede rin gawin ninyo, tanggalin ninyo yung ulo ng hipon. Pero again, sinasabi ko, yung mga tao na sensitive lamang sa cholesterol, ibig sabihin, tumataas yung blood cholesterol nila, kaya tumataas pag nagpa-blood test sila. Pero may mga tao, hindi naman lahat ng tao ay may lahi ng pagtaas ng cholesterol. So, okay. So, ganito po. Ilagay natin yan. Okay. Kasi, syempre, medyo tatalsik yan eh. Yan. Okay. So, ipiprito na natin yung ating hipon. Yan. Mabilis lang ang luto dun sa ating hipon. Kasi mabilis siyang maluto. Pero ang kagandahan nitong ating hipon, mataas siya sa protina, iron, potassium, pakita natin. Pero mababa siya sa calories. Marami siyang zinc, phosphorus, magnesium. At dahil lamang dagat siya, meron siyang iodine at yung omega-3 fatty acid, selenium, B12, saka copper. Ang maganda sa omega-3 fatty acid, siya yung nagpapababa ng triglyceride at saka nagpapataas naman ng good cholesterol, yung HDL ng isang tao. Tapos, di ba, sa brain natin, siya yung iwas blood clot. Yan. So, ganyan po ang ginagawa natin. Hindi na ako naglagay ng butter kasi sabi ko nga, gusto ko kayong turuan ng healthier kind ng ating, yan. So, i-ano na natin siya. Baligtarin na natin. Okay.
pabaliktad naman. Kailangan lang mas buka. Yan. Okay. Ganyan yung pagluluto. Anyway, ayaw niyang bumuka masyado. Okay. Para mas maluto siya. 2 sides na lang ang gagawin natin. Other side naman. Yan. Okay. So, yan. Konti lang yung nilalagay kong oil, pero pwede kayong magdagdag ng some more oil. Kasi ayaw nga natin na maging masyadong mamantika yung ating niluluto. Okay? So, sandali lang siya. So, bumalik tayo doon sa omega-3 fatty acid natin. Tsaka, itong omega-3 fatty acid, maganda to sa ating kutis. Okay. Paabot naman ng isang, dad, yung plato. Plato. Okay. Kahit yung doon. Yan. Para lalagyan natin. Tapos yung next side naman. Yan. Okay. Lipat na natin. Okay. So, balik tayo doon, So, may antioxidant siya, yung astaxanthin. So, siya yung nagbibigay ng red color. Kaya makikita nyo, medyo naging red yung ating hipon. So, siya yung antioxidant. Safe ito sa buntis kasi mababa sa mercury level. So, hindi siya tulad ng mga malalaking isda. At dahil lamang dagat, may thyroid, kailangan din kumain ng mga buntis ng mayaman sa iodine para hindi magka-problem sa thyroid yung mga anak nila. Okay. So, ganito po. Ito na po yung finished product ng ating hipon. Ang maganda pa sa hipon, may glucosamine siya. Okay. So, yung glucosamine, maganda yon sa cartilage o sa butong mura ng ating buto. At syempre, dahil may garlic siya, may sulfur compound na allicin. Okay, hina ko na. Mas maganda yun sa immunity at nagpapababa ng risk ng ating colon cancer. Anti-inflammatory pa itong ating bawang. Laban sa damage sa cartilage. Maganda sa puso kasi nagpapababa ng blood pressure at saka ng bad cholesterol ang ating garlic. Anti-cancer pa. So, yan. Yan na po yung ating finished product. At pag pumula na, ilalagay na natin dun sa ating plato. Ito na po ang ating finished product. Okay? Yan. So, ganito po yung itsura niya. Okay? Maraming salamat po. Enjoy. Pwede nyong lagyan ng kalamansi or pwede nyong lagyan ng suka. Okay.